Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Iayusin ko lang tong camera ko. Okay, so welcome to our YouTube channel again. We are a digital nomad family living here in Vietnam. And in this channel, we help or we tackle or discuss about some papers and how to travel abroad, job opportunities here in Vietnam, and our daily activities and mga kachuchian namin dito sa Vietnam. All right, so we are in our 40s when we decided to start a new life abroad. I was a public school teacher pero nag-resign ako and nag-decide na magtrabaho ulit sa labas ng bansa. I used to work in Indonesia and I know lahat tayo alam natin na mas malaki ang sahod ng isang guro pag lumabas siya ng country. And there are some reasons why I resigned as a public school teacher and okay lang, daan lang dad. Pumasok ang asawa ko. Nag mukha niya. Nilalagyan ko siya kasi ng mga kachuchian ko din sa mukha ko, moisturizer. Dahil nga parang nagbabalat-balat na yung pisngi namin dahil pa spring na. Yan. And ngayon, pag-uusapan natin yung travel clearance for minor. Yun. Kasi bago kami pumunta, nauna kasi akong pumunta dito sa Vietnam, tapos sumunod lang yung mag-ama ko. Pero dahil nga sa marami akong nababasa na mga ng immigration officer na daming hinahanap, so I was totally paranoid na sabi ko dapat lahat aayusin namin, lahat may papeles kami para walang reason yung immigration officer na i-offload yung mag-ama ko. Dahil nga, marami, even though na kompleto naman yung papers sila, afford naman nila mag-travel, pero hindi natin alam kasi minsan yung pumapasok din sa isip ng mga immigration officer, depende siguro sa mood nila or hindi natin alam. Sa Singapore kasi nagturo ako sa Indonesia, which is like Batam, Indonesia, which is like 40 minutes away from Singapore. Nagta-travel lang kami via ferry. Kumuha din ako sa Singapore ng travel clearance ng anak ko. So ngayon pag-uusapan natin yung travel clearance for minor from the Philippines, kung paano kukuha. So this is just a quick guide for parents and guardians. So and then we will talk about the requirements and application process. All right. First, ano ba ang travel permit for minors? A travel clearance issued by DSWD or Department of Social Welfare and Development. It allows Filipino minors below 18 years old to travel abroad without their parents. Kaso nga lang, sino ba yung may kailangan nito? Okay, sino yung kukuha? Alright. Minors traveling alone, kung yung anak nyo is below 18 na magta-travel siya alone, going outside of the country or outside of the Philippines, or minors traveling with someone other than their parents, or minors traveling with only one parent when the other parent is not accompanying them, or yung mga mag-live-in partner na hindi pa kasal, tapos yung tatay or yung nanay lang yung mag-travel. So kailangan na travel permit. Tapos ano ba yung basic requirement nito? Wait lang ha. Dad, hinaan mo konti, Dad, ang tablet ni Chara. Naririnig niyo ba? Yung asawa ko nasa table niya din. Ako may table din dito. Tapos yung anak namin na maliit, may table din siya na kanya. So kanya-kanya kaming mga activities. May kanya-kanya kaming table.
Um, now, ano yung basic requirements ng uh, pagiging digital nomad naman, iba-iba naman pinagsasabi ko, ng basic requirement ng travel clearance. So, first is the DSWD travel clearance application form, photocopy, or a copy of your minor's birth certificate, or your scanned copy ng birth certificate ng anak nyo. Kasi sa online tayo mag-a-apply. Photocopy of the passport or the scanned copy of passport of the minor. Alright? And the notarized written consent from parents or legal guardian. Galing sa parents nyo. Yung sa akin, nandito ako sa um, Vietnam, yung hindi naman siya pinanotarize yung written consent ko. Bali, pinasulat lang ako ng DSWD na nag-assess sa amin, na nag-interview. I mean, bago kami na interview, pinasulat lang kami ng written consent na inaalaw ko yung daddy niya na dalhin si Tiara dito sa abroad. Yun. Tapos, nilagay ko yung mga requirements. Pag-uusapan natin as we go along. Alright, now, what are the additional requirements or documents needed? Siyempre, yung valid passport ko na nandito ako sa abroad at saka yung valid passport na magdadala ng anak nyo papunta sa abroad. So, in my case, yung passport ng asawa ko, siya kasi yung magdadala ng anak ko. Yun. Proof of relationship if traveling with relatives, like gano'n. Sa akin, yung sa anak kong lalaki, kasama niya si nanay magta-travel. So, yun ang nilagay ko, na grandma niya yung kasama niya papunta sa akin doon sa Indonesia. Pero ibang story yun kasi umuwi din ako, kinuha ko din siya doon. Now, um, kung relatives nyo yung sasama, yung tita, yung ganon, may hihingin yon yung DSWD. Makikita nyo din naman yan sa request nila sa website, kung ano yung hihingin nila na proof. May mga choices kayo doon na pipilian. Alright? And recent photos of the minor, picturean nyo yung anak nyo, and then the copy of travel itinerary or the flight details. Dapat may flight details na yung bata. You need to apply this application or like 2 weeks or 3 weeks prior ng flight nyo. Normally, yung punta muna tayo sa yung preparation ng documents natin. So once meron na kayo nito ng mga documents, okay, let's go to the application process. After nyo na kuha lahat ng papers na yan, make an account sa, sandali, lakihan ko muna yung ko. Make an account sa HTTPS, i-flash ko dito sa screen, mta.dswd.gov.ph. Yon, gumawa po kayo doon ng account. Sino yung gagawa ng account ng application? Kung sino yung kasama ng anak nyo. Yun. So, sa akin, yung asawa ko yung gumawa ng account, hindi ako. I don't know if allowed din yung o yung, for example, yung parent, tapos isasama na lang yung relative or yung lola. Hindi ko pa kasi na-try yan eh. So, you just go to the website and try the choices there. I think merong choice, Daddy, merong choice na sa DSWD ako yung mag-a-apply, tapos ikaw yung ilalagay ko na accompany niya, or dapat yung applicant talaga, yung kasama ng bata yung mag-apply ng DSWD clearance? Yung sasama sa bata? Yung sasama talaga sa bata. Umiinit, umuulan. Ano ng araw. Yun, yung applicant talaga. Yun. And then, pay the processing fee. Depende yan sa validity ng travel clearance nyo. Sa amin kasi is 800 pesos for 1 year validity na yan. Mabayaran nyo din naman yan gamit ang GCash nyo.
And then, wait for the travel clearance releasing. Regular processing day is like 3 to 5 working days. Pero sa amin, umabot ng 2 weeks dahil maraming pina-change sa amin yung tawag dito, yung pinasulat ako ng, kasi nag-prepare na kami ng affidavit of support eh. Yung pinakana din namin, pina-notarize, pinakana namin, yung ganun ba, affidavit of support ng asawa ko na siya yung tawag dito, mag-support ng travel nila. Yun, yung siya yung magbabayad ng ticket, gano'n, siya yung Tiara, siya yung ng lahat ng expenses habang nandito sila sa abroad. Pero nanghingi pa rin ng nanghingi pa rin ng written consent ko na inaalaw ko yung asawa ko na dalhin dito yung anak ko. Tapos yung supporting document ko, kasi OFW ako, pinakita ko yung passport ko, yung contract ko, tapos yung address kung saan kayo pupunta, kung saan yung pupuntahan niya. Yun ba yun? Yung address ng bata, yun, na pupuntahan. And marami silang pina-change sa amin ilang beses yung Chara! Okay. Tingnan ko yung okay. Yung site ng ng DSWD. So, pangalan ng applicant, yung kasama ng anak nyo, email address, yung gumawa kayo ng account username, yung address nyo sa bahay sa Pilipinas, yung birthday ng applicant, yung contact number, at saka yung civil status. Okay. Ngayon, application form for travel clearance, ito na yon. Is the minor or all the minors included in this application is under SWDA? Hindi ko alam, ano ba yung SWDA? Social Welfare and Development Agency. Okay. So, answer namin is no. Is the traveling minor under foster care or under adoption? No din yung sagot namin. How is the applicant related to the minor applying to a travel clearance? Una-una nilagay namin dito parent. Ewan ko bakit palitan nila na travel companion daw. And then minor and companion relationship. So, is the companion a family friend or a foreign? So, dahil nga father, so sagot namin is no. What is the companion's relationship to the minor? So, nilagay namin father. And then, yung pangalan ko, nilagay din mother's information, lahat yun dyan, pati number ko. And, saan pa ba? Yung please select parental status, so biological yon. A purpose of reason of travel, of course, ilagay namin visiting parent or relative. Ano yung reason bakit hindi ako makakasama sa kanila, kasi nga nandito na ako sa Vietnam. Yun. And then the length of travel, kung ilang length na gaano kayo katagal na ilang days kayo sa pupuntahan nyo or sa abroad. Yun. Tapos i-attach yung picture ng minor nyo at saka yung address, yung destination, yung address ng apartment nyo, address ng hotel, kung gano'n, kung mag-hotel po kayo. And ano pa ba yung pinapalit dito? Ayun, okay. So, we appreciate your effort. Ito yung disapprove una. So, it doesn't mean na disapprove yung application nyo is wala na talagang chance. So, meaning, meron pa yan ipapa-edit sa inyo. So, we appreciate your effort of submitting the application for travel clearance. However, based on our review, meron daw reason bakit na disapprove. Now, ipapalitan yun, pinapapalitan lang. So, meron lang sila dito na paalala, huwag magbura ng anumang dokumento na naisumita na. So, always remember na kung ano yung submit nyo nung una, huwag nyong i-delete yun, lahat.
Kung ano lang yung pinapalitan sa inyo na information, yun lang yung i-edit nyo. Alright? Tapos, meron pa dito, disapprove ulit, dalawang beses na. Please resubmit the following discrepancies without altering or removing any items not specifically mentioned, as all have been reviewed. Now, yun. So, marami siyang nilalagay dito na attach yung other documents yun. So, other documents. So, aside from 1, 2, may pinaapad, edit lang siya. So, number 3 is other documents requirements. Please submit the pertinent documents and any lang daw sa ano nila. Yung proof of financial capabilities, latest income tax return, bank statement, ganon, certificate of employment, date and validity. So, nag-ask sila ng any of the two. Yun, so sinubmit namin is yung bank statement at saka yung ano niya, yung COE niya ano ba yun? May nakalagay na ako magkano yung sahod niya. Yun. At saka ano yung validity nun. Yun, naghingi talaga kami sa HR niya. So ilang days na yun. Now, another ano na naman ulit. So, ilang beses na ba? So, gumawa kami ng account October 4. Tapos, nag-ano kami ng application namin November 12. Yun. Tapos, unang nag-ano sila November 13, first disapproval. Kasi nga maraming pinapa-change kasi iba-iba yung nalagay namin. And then, next disapproval is, November 4 application, ano ngayon? November 12 pala yung nag-apply kami. November 13, meron na kaming first disapproval, and then next is November 15 na naman, meron ng doon na naghanap ng income tax, gano'n, yung bank statement, yung proof ng parent na may kakayahan siya, yung accompanying. All right. And then November 16 ulit, third disapproval na naman, may lack of documents daw kami. Pina-edit yung pangalan ko, I think, yung ganon. And then, sa page 2, clear copy ng scan, ng copy ng birth certificate, dapat galing na sa PSA. And then, yun, dito na nanghingi ng letter of consent, signed, handwritten, hindi siya dapat online na nag-sign, 'di ba? May e-signature na, dapat handwritten yung letter of consent ko. No need naman daw na inauthorize. 'Yon. And date na 'yon is November 16. So from November 12, 13, 14, 15, 16. So 5 days na. 'Yon. So tatlong naka-disapproval kami. And then nung November 16, last yun na pina-edit, 3 beses. Now, November 19, naka-receive kami meron na kaming interview. Finally. So, we are pleased to inform you that you have passed the initial screening. You can now select your preferred schedule for the interview. Ganon. Kasi yung alis nila is December 3. So, December 19 na to ngayon. Yan. And may Google Meet lang na pinadala ng na link, 'yon. So pinili namin is the next day na agad kasi kailangan na namin yung papeles kasi natatakot na paparenew na ako. So November 20 yung schedule namin, 11:20 AM Philippine time. So dito sa Vietnam is 10:15. And binigay lang, nandun lang yon sa website ng DSWD sa dashboard, ilalagay nila yung email address ng mag-e-interview. Tapos binigay lang sa akin ng husband ko yung link, tapos pumasok ako kasi kailangan ng both parents na nandyan sa interview, pati yung bata during the interview. Yon. So ito na, nagpadala na sila pala ng link dito sa sa email din patay, meron pa din pala. So November 19, napadala na sila ng link sa asawa ko, tapos dito nakalagay,
please ensure that all concerned parties are present in the meeting. Yung minor, yung father, yung mother, or kung sino yung mag-a-accompany, yung relatives nyo, yung lola, ganyan, dapat nandyan yan sa during the interview. Kasi nga, ah, itatanong yung interviewer sa bata at saka sa mag-a-accompany at saka sa akin. Doon makikita if yung bata is, tinatatanong maayos or ano ba, depende yan siguro kung anong hinahanap man nila. So, during the interview, akala ko okay lang, normal lang, no? Tanong-tanong, tapos tinanong ako anong pangalan ko, anong trabaho ko dito, kailan ako dumating, gano'n. Tapos, yung asawa ko din tinanong kung anong trabaho niya, ilang taon na siya nasa sa company niya, tapos ano yung purpose, bakit magta-travel sila. Tapos sabi ng asawa ko, naaawa na siya sa akin dahil nga naho-homesick na nga ako, which is true naman kasi nga maliit pa yung anak namin. Tapos, yung anak namin tinanong din, "Saan ka pupunta? Where are you going?" Tapos sagot niya, "I'm going to Vietnam to visit my mom." Kasi nga yung anak ko is Inglesera. Yun. So, tapos tinanong siya, maraming tanong, yung paulit-ulit, ganun ba? Tinanong anong pangalan, anong birthday niya, ganun, ilang taon na siya. Tapos tinanong bakit gusto niyang pumunta. May hinahanap siguro ba yung mga ano, yung interviewer sa DSWD na mga information. So, nasagot lahat ng anak ko, tapos nasagot ko, tapos tinanong na bakit daw papapuntahin ko dito yung anak ko, na ano pa lang, 1 month pa lang ata, 1 month pa lang ako dito. So, hindi ko na malaya na ganun pala ganun ka tindi yung homesickness ko. Talaga humagulhol talaga ako, nahiya ako sa sa interviewer. Humagulhol talaga. Patak ng luha ko. Ay, talaga parang na-emotional pa ako. Ang yung luha ko talagang patak talaga to. Gumagano ako. Kasi nami-miss ko yung anak ko. Ngayon din naluluha din ako. Iba kasi yung yung ano ba, yung feeling na malayo sa pamilya, gano'n. So kaya pinasunod ko agad sila dito para makasama ko sila. Yun, nakita ng interviewer na yung purpose namin is for family reunion, gano'n. Nakita niya din na yung anak ko is na miss na rin ako, gano'n. So the next ilang days nga dad bago na-approve dad yung DSWD mo? 2 days ang clearance bago nila after 2 days, no? Oo. So, November 22 na ba yon? After 2 days ata, check natin yung kalendaryo, ha? Nung kinabukasan din pala. Kinabukasan, nandyan na yung clearance namin. So, November 20, may interview kami. And then, November 21, approved na yung travel clearance namin. Ready na siya na i-print. Yay! Ganon. So, nalagay dito sa travel clearance certificate for minor, the Department of Social Welfare and Development poses no objection to the travel of, yun pangalan ng anak ko, yung birthday, yung address niya, yung pangalan ko, at pangalan ng asawa ko, yun, tapos yung address ng pupuntahan nila dito. So, this certification is based on the favorable evaluation of the purpose of the minor's travel abroad who is hereby permitted to travel alone or shall be under the care of his or her duly authorized traveling companion referred to as the back of the page, provided the condition under which the certificate was issued have not changed. Yon. So, sa likod niya, yung minor is traveling either alone or accompanied. So, accompanied yung anak ko. And then, traveling to Vietnam. Anong purpose? Visiting the parent. Sino yung companion? Yung father niya, yung pangalan ng daddy niya. Yung address sa Pilipinas. So, ano yung relasyon ng minor? Yung father nakalagay. Tapos yung duration. So, date issued was 11/21, November 21, 2025. Expiry date is 11/21/2026. So, the issuance validity is for 1 year. Tapos yung picture ng anak ko. Yun. Now,
Since andito naman din sila kasi nga nasa dependent visa ko na yung anak ko, so hindi na namin kailangan ng travel clearance. For in case na uuwi yung anak ko na magbabakasyon, gagamitin pa rin to namin kasi valid pa rin naman. Okay? Now, always, okay, important tips, always apply before your travel date. Sa amin, gumawa kami ng account namin September, October pa lang ganun. Tapos nag-apply na kami ng November 12, yung 1 month before the travel. So, 3 weeks siguro before sa inyo. Ganun. November 12, nag-apply. November 21 approve, tapos December 3 yung alis nila. Okay? Now, double check all the documents, lalo na yung spelling ng name ng anak nyo, lahat. Now, bring the original copies, lahat ng copy na binigay sa inyo. Yon, yung sinubmit nyo sa DSWD, dalhin nyo din yon sa during the travel kasi baka hanapin ng ng immigration officer. Yung sa akin, tulad sa akin is dinala ng yung visa ko, yung contract ko, yung COE, tapos yung consent ko, at saka yung birth certificate ng anak ko. Yun, yung original talaga yung dinala. Kasi mga original copies dapat yung dadalhin mo. Tapos, yung extra copies nag-photocopy lang para may extra lang kami. Ganon. And, that's it. Na approve na. So, always remember, no minor under 13 is allowed to travel alone. So, dapat 13 below may kasama siya. So 13 up pwede na siya. Now, illegitimate children, if traveling with father, a travel clearance is still needed because the parent authority is legally vested in the mother. Now, e-travel, so lahat tayo is may kailangan natin ng e-travel sa egov.ph natin makukuha to. Every traveler, including minors, must register on the e-travel website. So, sa app na lang tayo, di ba? Yon, sa eGov yon. Okay, mag-download na kayo ng eGov bago umalis. So that's it. Enjoy your stay abroad. Stay safe, everyone. I'll see you in my next vlog. Bye!